sobrang sakit ng mga sugat ko. Hindi na tumalab ang pindeliver ko. Para na akong bata dito, wala silbi. Diyos na lang po ang bahala kung ano gawin niya sa akin po. Meron akong isang hindi malilimutang comment. Tama na yung pagdadaldal mo. Ilapit mo na lang sila kay Senador Raffy Tulfo. Kasi siguradong matutulungan yon. Ikaw, wala kang magagawa. Ginawa po nila. Nagpunta po sila para muling lumapit kay Senator. Malaki naman daw po yung tinulong nila sa amin. Meron pa din sila inaasikasong ibang mga tao doon. Hindi na daw kami magbalik mahingi ng tulong. Malaki na po yung naitulong pero yung naging damage po, pagsabog ng LPG kay Kuya Wilfredo ay sobrang laki po ng damage. Narito po sa loob ng mga kumot na to yung totoong kalagayan na unti-unti habang tumatakbo yung araw, unti-unting inuubos, kinakain yung mga laman ni Kuya Wilfredo. Ganon yung sitwasyon, di ba? Opo. Na kung hindi po yan malalagyan ng gamot, kung dati-rati dun sa natatanggap nilang tulong, nalalagyan ng gamot once a week, ngayong wala na, kapuy ay pamahayan ng Oo. ate, una na kayong natulungan ng Raffy Tulfo, ano? Opo, natulungan naman po kami. Yun yung, kaya kayo napapunta ng Manila kasi lumapit. Opo. ganun Tapos, natulungan kayo ng unang po. pagkakataon. Natulungan naman po sa pagbayad sa ospital po. Tapos, ito yung pangalawang paglapit nyo, ano? Anong dahilan? Bakit kayo muling lumapit sa kanila? Ireklamo po namin sana yung agency na na gusto namin na ibalik na po yung sa gamutan ng asawa ko po, tsaka yung allowance, ganun po. Kaso, tinawag naman po nila yung staff po, tinawag naman po yung agency ng asawa ko po. Sabi yung agency na, hindi na daw sila magbigay kasi marami naman po yung tinulong nila sa amin. Kaya kung gusto namin mag-file ng kaso, mag-file lang kami basta hindi na daw sila talagang ay balik yung yung sa gamutan ng asawa ko. Ito naman sa partehan ng Raffy Tulfo in Action, kumusta? Meron naman silang naiabot na tulong sa inyo doon sa muling paglapit niyo? Meron naman po yung pamasahe na lang pag uwi namin po. 1,000 lang po yung binigay, yun lang po. Tsaka malaki naman daw po yung tinulong nila sa amin. Meron pa din sila inaasikasong ibang mga tao doon. Kaya hindi na daw, sabi yung staff po, yung isang staff po na hindi na daw kami babalik doon. Anong ibig sabihin hindi na babalik? Hindi na daw Huwag na uling babalik Opo. para humingi ng tulong. Opo, hindi na daw kami magbalik mahingi ng tulong. Okay na daw po yun. Pagdating doon sa bagay na naunawaan ko naman, tama naman sila, malaki na po yun na itulong at maraming ibang nangangailangan. Subalit, dapat what? Alam ko, kung ito pong sitwasyong to makikita mismo ni Senator Raffy Tulfo, alam ko, tulad nga ng sinasabi ng ating mga kababayan, lumapit lang kayo kay Senator, sigurado yung tulong. Tama po yun. Kaya lang siguro, sabi nga nyo, hindi nyo naman personal na nakausap si Senator, ano? Hindi nga po. Gusto namin po na personal siya makausap po. Kaso hanggang stop lang po kami. Hindi na kami pinaakyat. So, tama po. Yun, malaki na rin naman ang naitulong ng agency, ano? For 2 years na, tama? And then si Senator Raffy Tulfo, ganun din naman. Kaya lang, ang napakabigat po ay yung nasa likod ng mga kumot na ito. Malaki na po yung naitulong pero yung naging damage po dun ng aksidente, yung pagsabog ng LPG kay Kuya Wilfredo ay sobrang laki po ng damage. Narito po sa loob ng mga kumot na to yung totoong kalagayan na unti-unti habang tumatakbo yung araw, unti-unting inuubos, kinakain yung mga laman ni Kuya Wilfredo. Ganon yung sitwasyon, di ba? Opo. Na kung hindi po yan malalagyan ng gamot, kung dati-rati dun sa natatanggap nilang tulong, nalalagyan ng gamot once a week, ngayong wala na, baka hindi tuluyang hindi na, no? Opo. At ang nakakatakot dyan, baka po yung pamahayan ng Oo.
ayun po, baka po yung pamahaya na uod at unti-unting yan, mauwi po sa mas malaking problema. Ngayon ang sugat ko ngayon, umakyat na sa tuhod. Lumaki na talaga. Opo, lalong lumaki. Wala na talaga kami malinis yung sugat ko. Lalong lumaki mga sugat ko. Natakot ako sa sarili ko. Bakit na nangyari? Malaki na talaga ang sugat ko. Makita sa tuhod. Maliit lang sana ito. Sana lang na ma-hospital ako nila na mabuti. Hindi ako lawas-pasok ng hospital. Gumaling na sana ako. Hindi na lang sana ako nahirapan ng ganito. Ngayon iba-iba na talaga ang tuhod ko. Lalo ko nahinaan sugat ko. Palagi na ako magchichil. Lagi na ako magchichil paggabi. Sobrang lamig. Sobrang sakit ng mga sugat ko. Hindi na tumalab ang pindeliver ko. Hindi na tumalab. Sobrang sakit. Sana po matulungan ako na agency namin. Mabalik ang tulong nila sa akin. Sana po maawa sila. Nagtrabaho naman ako sa kanila ng mabuti. Sana po makakita nito. Yun po ang gusto ko mangyari. May gamot ang mga sugat ko. At hindi lang agency, Kuya Wilfredo, kundi yung mga tao na pwedeng makatulong sa inyong kalagayan. Opo, gusto ko sana may makatulong sa amin. May mabuting loob makatulong sa amin. Diyos na lang po bahala sa akin po. Diyos na lang po ang bahala kung ano gawin niya sa akin po. Sobrang sakit na talaga ang sugat ko. Para na akong bata dito. Para na akong bata dito. Wala silbi. Wala na akong silbi. May anak pa ako. Wala akong matulog sa kanila. Dito na ako sa hiyaan. Paano na lang kung may mangyari sa akin? Sana po mayroon makatulong. Kahit paggamot na sa sugat ko. Kahit na paggamot lang po ako, sana po matulungan niyo ako. Hindi na kasi kaya. Kung may pambili pa lang kami ng gamot, sana magamot na sana ako. Pero wala kami magawa kasi po andito kayan sa amin, wala po mga trabaho po. Wala po kakayanan makabili ng gamot, hindi kasi mura ang gamot ko po. Marami talagang gamot na mabili namin kasi sobrang laki talaga ng mga sugat ko. Sana po matulungan niyo ako kahit kunting paraan lang po. Kahit kunting paraan lang po, kahit anong paraan lang po. Sana po matulungan niyo kami. Para gumaling na po ako, para makatulong na po ako sa anak ko po. Para na akong bata dito, wala silbi. Sana po mayroong makatulong sa amin. Mga kababayan, alam ko, gustong-gusto niyo rin pong matulungan si Kuya Wilfredo. At alam ko rin na talagang iniidolo natin pagdating sa tulong si Senator. Yan. Kaya this time, nagawa na po nilang lumapit. Kaya nga lang, narinig natin mismo sa kanila kung anong naging resulta. At ayun, sa pagkakataong ito, kami po, yung buong pamilya ni Kuya Wilfredo, lumalapit sa inyo. Kung nagagawa nating mapaviral yung isang road rage, yung isang away sa kalye o ano pa man, sana this time tulungan natin mapansin ni Senator yung video ni Kuya Wilfredo. And again, para higit niyo pong maunawaan yung sinasabi ko, yung dahilan ng pag-iyak ni Kuya Wilfredo, bisitahin niyo po sa kanilang account kasi doon niyo makikita yung totoong kalagayan ni Kuya Wilfredo. Kasi talagang hindi ko po pwedeng ipakita dito sa ating upload. Kasi talagang hindi po kanais-nais, talagang nakakadurog ng puso yung kalagayan. Meron ulit ikaw sobre. Si ate, ang pagbubuksin natin ha.
Ate, tingnan mo kung magkano laman yan. $1,812. Yan. Kuya Wilfredo, papasalamat tayo dun sa nagpaabot ha. Opo. Yan. Maraming salamat po. Account number 8082300 at kay Ma'am Zen Valencia 2,511.95. Yun po total of 2,811.95 Kuya Wilfredo. Opo. Maraming salamat sa inyo na tulong. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito na bigay niyo sa akin. Nakabili na po kaming gamot nito po. Sugat ko. Sana po. Ginoon na po bahala sa inyo po. Salamat po sa inyong mga tulong. Muli mga kababayan, naglalambing kami, no? Kung nagagawa nating mapaviral para mapansin ni Senator yung isang away kalye, yung isang road rage, sana this time, tulungan natin si Kuya Wilfredo muli mapansin ni Senator. Kasi, alam ko, kung makikita ni Senator yung nasa ilalim ng mga kumot na to, hindi niya pahihindian ng tulong si Kuya Wilfredo. Ayun, para masigit yung maunawaan, bisitahin niyo po yung personal account ni Kuya Wilfredo kasi doon po naka-upload kung ano yung nakatago sa ilalim ng mga kumot na ito.